Ayan po mga tol, yung pupuntahan po natin, yung 2 puno po na yan. Dahil mga tol, may nakapagsabi po sa atin na meron daw po dyan nakatirang kapre at meron na daw pong nakakita. So ngayon mga tol, aalamin po natin kung gaano po yung katotoo. Mga tol, it's me again, Beams Ghost TV po. Nandito po tayo, naglalakad. Ayan po, sobrang layo na po ng nilakaran natin. Hindi na po halos makita kung saan po tayo nanggaling. Dahil mga tol, no, sa pupuntahan po natin ngayon ay isa na naman pong kababalaghan ang tutuklasin natin. Dahil may nakapagsabi po na may nakakita na daw po ditong kapre sa pupuntahan po natin. So ngayon mga tol, aalamin po natin kung gaano po ito katotoo. Mga tol, nandito na po tayo at sobrang init po, katanghalian tapat, pero sumasalubong po yung kilabot. Grabe, hindi ko po maintindihan kung bakit ako kinikilabutan ngayon. At napansin niyo po ba mga tol, yung puno po na to, parang nakabuwal po ito pero nabuhay pa po, no? At aalamin po natin kung alin po sa dalawa yung tinirahan po dito ng kapre. Gagamit po tayo ng ating pong kakayahan dito. So ngayon mga tol, no, uumpisa na po natin ang bidyong ito. So mga tol, nagsama nga po pala tayo ng taga-video para po makita nyo po yung gagawin po natin, no? So ngayon mga tol, para po malaman natin kung talaga pong may nakatirang kapre dito, kasi may mga nakakita na daw po at nagpapakita daw po yung kapring ito, at kahit daw po katanghalian, meron daw po ditong nakikitang kapre at nagpaparamdam, no? At aalamin po natin kung bakit po siya nagpapakita sa mga tao. So ngayon mga tol, sa pamamagitan po ng aking kakayahan, bubuksan ko po ang aking malawak na isipan para siya ay kausapin. Sa pamamagitan po ng paghawak ko po sa punong ito, ay siya po ay aking kakausapin kung talaga nga pong may nakatirang kapre dito. Ngayon, kung talagang meron nakatirang kapre dito, ikaw ay aking kakausapin sa pamamagitan ng aking kakayahan. Sige, magsalita ka. Wala mga tol, wala pong nakatirang kapre dito. Nararamdaman ko po, wala. Titinan po natin yung isang puno pong katabi kasi may puno po dito sa katabi. So ngayon mga tol, dito po tayo sa kabila. So ngayon po mga tol, ay aalamin po natin kung dito po siya nakatira, dahil po sa kabilang puno ay wala po akong maramdaman, no? Kahit po ginamit po natin ang ating pong kakayanan. Ngayon po ay nandito po tayo mga tol at titinan na po natin para po kung sakali ay makausap po natin siya, at marami po tayong gustong itanong sa kanya, no? Kabilang na po dito yung bakit po siya nagpapakita sa mga tao dito, dahil marami na pong natakot, no? So ngayon, gagamitin ko ang aking malawak na isipan at gagamitin ko ang aking kakayahan para ikaw ay kausapin kung nandito ko ngayon sa punong ito, kapre. Sa paghawak sa punong ito, ikaw ay aking makakausap. Malakas po mga tol yung kuryente, tinitiis ko lang po. Sobrang lakas. Pero kaya ko to mga tol. Okay. Ang sabi po niya mga tol, ano daw po ba ang sadya ko sa aking pagparito? Yun po ang sabi niya. Ang sadya ko po sa aking pagparito ay gusto ko po sanang kausapin ka, at wala po akong plano na ikaw ay gambalain. Malakas po mga tol ang kanyang kuryente, at ang sabi niya po ay galit daw po siya. Yun po ang sabi niya mga tol. Bakit ka naman po galit? Ano po ba ang dahilan ng iyong kinagagalit? Kapre. Napakalakas po ng kanyang energy mga tol. Ang sabi niya po mga tol, ay masyado na daw pong abusado ang ibang mga tao dito sa mundong ito. Hindi ko pa po alam kung bakit niya ito nasabi. Ngayon po ay aalamin po natin kung bakit.
Ang sabi niya po sa akin mga tol, ay wag ko na daw pong alamin. Dahil baka kagaya din daw po ako ng mga taong ito. Yun po ang sabi niya. Hahawak na po ulit ako sa punong ito para makausap po kita. Huwag ka pong mag-alala, kapre. Dahil ako po ay mabuting tao. Handa po ako makinig at tulungan ka. Kung ano man po ang iyong ipapabatid o sasabihin. Pumayag po siya mga tol na sabihin sa akin. At ang sabi po niya mga tol, marami daw pong masasamang tao na basta-basta na lamang daw po na naninira ng mga puno. Kagaya po ng punong ito. Yun po ang sabi niya. Anong ibig mo bang sabihin na naninira? Ibig sabihin nagagalit ka dahil sinira ang iyong puno. Ganun ba? Kapre? Malakas po talaga mga tol yung kuryente po dito. Ang sabi po niya ay tingnan ko na lamang daw po ang mga kahoy sa ibaba nito. Bilang patunay, yun po ang sabi niya. Ibig sabihin mga tol, ay pinulak po pala itong punong ito. At nilagay po dito ang mga kahoy nito. At hindi naman po nagamit, no? Basta na lamang po pinulak at dito po nilagay. Ngayon, kakausapin ulit kita, kapre. Ang sabi po niya mga tol, ang ayoko sa lahat, ang ibang mga tao ay basta-basta na lamang namumutol ng mga puno at naninira ng mga puno. Hindi man lang daw nila inisip na baka meron nakatira sa punong ito. Yun po ang sabi ng kapre. Kapre, huwag ka pong mag-alala. Ngayon, ito pong ginagawa ko pong ito. Sa pamamagitan po ng aking pagbibidyo, ito po ay napapanood po ng maraming tao. Ito po ay magsisilbi po na aral. Kung mapanood man po ng taong ito na pumutol po sa iyong puno, na hindi na niya po ulit ito gagawin. Ang sabi po niya, iniiwasan daw po niyang makapanakit ng mga tao at gusto daw po niyang manatiling mabait bilang isang kapre. Pero sa kabila daw po ng lahat ng ito, ay basta-basta na lamang daw po na pinutol daw po ang kanya pong puno. Ayaw daw po niya ng ganon. Kaya mga tol, hindi po natin alam kung may nakatira po sa puno o wala. Kagaya po ng mga nakikita po natin sa paligid ng mga puno. Huwag po natin basta-basta na lamang po nagagalawin ang nakikita po natin ng mga puno, ano? Kasi hindi po natin alam kung may nakatira dyan o wala. At baka po mamaya hindi po natin alam na bigla po tayong magkasakit, no? O wala naman po dahilan at kung bakit po tayo nagkakasakit tapos hindi po natin alam, nakaperwisyo na po pala tayo ng nilalang po na hindi nakikita. Kagaya po nitong si kapre, no? Okay po, ako naman daw po ang magsalita, sabi po ni kapre. Kapre, ito po pala ang dahilan kung bakit po nabuhay pa ang iyong puno kahit po tumagilid na po ito dahil diyan ka po pala nakatira. Ang sabi po niya mga tol ay sinikap daw po niya na wag daw po mabuwal ang kanya pong puno para daw po may matirahan pa daw po siya. Yun po ang sabi niya. Dahil dito na daw po siya ay lumaki. Yun po ang sabi ni kapre. Kapre, gusto ko sanang itanong sa iyo kung mag-i-stay ka pa ba dyan o magtatagal ka pa ba dyan sa iyong tirahan. Hindi mo na ba nanaisin lumipat ng tirahan, kapre?
Ang sabi po niya mga tol, ay dito daw po siya namuhay ng matagal na panahon at dito daw po siya masaya. At isa pa daw po ay napakalapit daw po sa inuminan dahil may poso po dito mga tol. Kung mapapansin nyo po, may poso po dito. Yun po mga tol ay isa daw po na napakalaking bagay po sa kanya. Yun po ang sabi niya. Tingnan nyo po mga tol yung poso. Tingnan nyo po mga tol, no? May poso po dito. Kaya po pala dito po nagtira si Kapre, no? Ayan. So ngayon, kakausapin po natin ulit siya. Kapre, gusto ko sana nakausapin ka na maayos. Baka kung pwede, na huwag ka na ulit magpapakita sa mga taong pumupunta dito. Dahil sila ay natatakot sa iyo at ayaw na nilang gumuwi dito sa areang ito. Dahil alam nila na may kapre daw dito at minsan daw may mga upos ditong nakikita ang ibang taong pumupunta dito. Kagaya nitong mga nagsasaka ditong sa bukid at mga nagtatanim ng mga gulay. Natatakot na sila na pumunta dito. Sige, magsalita ka. Ang sabi po ni Kapre ay madali naman daw po siyang kausap at hindi naman daw po siya nanggagambala. Kaya lang daw po niya ito nagawa dahil ang pinakitaan daw po niya ng mga tao ay yung may kasalanan daw po sa kanyang puno. Yun po ang sabi niya. Yun po pala mga tol, kaya naintindihan ko po ang side po ni Kapre. Pero Kapre, sana po ay huwag ka na po ulit magpapakita. Hayaan mo po, ako na po ang kakausap sa pumutol po sa iyong puno na huwag na po ulit gagalawin ang iyong puno. Okay lang po ba? Ang sabi po niya mga tol ay sige daw po, makakaasa daw po siya. Sino po ba ang pumutol sa iyong puno? Ang nagsasaka po ba dito? Oo daw po mga tol, ang nagsasaka daw po dito. Ang pumutol, sabi po niya. Hayaan mo po Kapre, kakausapin ko po ang nagsasaka po dito. Para po sa ganon, hindi na po ulit maputol ang iyong puno. At mamuhay ka po dyan ng maayos. At na walang ginagambala. At ayoko din po ng ginagambala ka ng iba pong tao na basta-basta na lamang po namumutol po ng mga puno. Ayoko din po ng ganon. Tinawag niya ako mga tol na kaibigan. Sige kaibigan, yun ang sabi niya. Salamat po Kapre at natutuwa po ako na tinawag mo po ang kaibigan. Ngayon ay tatawagin na din po kitang kaibigan Kapre. Ayun po mga tol, ang sabi po niya ay oo daw po. So ngayon mga tol, no, ay nagpaalam na po tayo kay Kapre at aalis na po tayo sa lugar na ito. At salamat po mga tol, no, sa pagsama niyo po sa akin hanggang sa dulo ng bidyong ito. At may natulungan na naman po tayo, no, na elemento at sabi nga po niya, no, nakausapin daw po natin ang nagsasaka dito na wag na daw po puputulin ang puno. Kaya po kakausapin po natin mga tol.